Jerry, hindi kami konsentidor na kaibigan ha. Pero pinsan mo si Jonah. May karma yan tol. Ikaw rin. Pero mga tol, gusto rin niyang ginagawa namin dalawa. At hindi na kami minor. Lalaki ako. At ano bang ginagawa ko? Sabi nga nila, palay nang lumalapit sa manok. Alangang hindi ba to kain ng manok, hindi ba? Tama ako? Bahala ka tol. Basta labas na kami dyan ha. Hindi na tayo mga bata. At tama ka. Matanda ka na. Pag nalaman niya ng tatay mo, ewan ko lang kung anong gagawin nun sa'yo. Saad ng mga kaibigan at barkada ko dito sa tambayan namin. Ako si Jerry. Mabarkada at maraming kaibigan. Bawal sa amin ang lihiman kaya lahat ng aming kalokohan alam ng buong tropa. Panganay ako sa 4 na magkakapatid na puro lalaki at taxi driver ang tatay ko. Ang nanay ko naman manicurista sa sikat na parlor sa lugar namin. Sanay na sanay kami sa hirap ng buhay sa lungsod. Lumaki kaming palaban dahil pag mahina ka sa lugar namin, talo ka. Lumaki ako sa Metro Manila, yung buhay na isang kahig isang tuka at ang parehong side ng mga magulang ko mula Bicol at Quezon. Kaya ibang-ibang ugali ko kumpara sa mga kamag-anak ko. Hindi kami close ang mga pinsan ko. Kaming 4 magkakapatid, walang kakilalang kamag-anak namin. Dahil hindi kami laging nagbabakasyon sa probinsya ng mga magulang ko. Hanggang isang araw, bigla na lang may dumating sa bahay namin. Maging magulang ko yung nagulat. Anak daw to ng pamangkin ng itay ko. Meaning, 3rd cousin ko na to. At maging ang itay, nagulat. Teka iha, anak ka ba ni Noel? Bakit mo nalaman ang address namin? Tsaka, solo kang lumuwas? Aba, delikado yan ah. Saad ng itay ko. Opo, lumayas po ko sa amin. May bago na po kasing asawang mama ko. Ang papa ko naman hindi na po sa amin nauwi. Nakuha ko pong address niyo sa lola ko. Heto ang sulat ng lola, ipabasa ko na po sa inyo. Sumulat nga ang kapatid na panganay ng itay at ibinibirin sa itay ko ang kanyang apo. Hala, sulat nga ng ate ito ah. At grabe palang nangyari sa mga magulang mo. Ala sige, wala namang problema sa amin ang akin lang. Pasensya ka na at hindi kami mayaman dito sa Manila ha. Kung anong meron, pagtsatsagaan natin ha. Nauunawaan mo ba, Jonah? Saka huwag kang layas dito sa lugar namin. Mapanganib sa edad mo. May dala po akong pera. Ipon po ito ng lola para po sa pag-aaral ko. 4th year high school na po ako sa pasukan. Ito pong requirements ko. Card po at birth certificate. Natuwa naman ang itay at may pangarap ang kanyang pamangkin sa tuhod. Wika nga ng itay, gusto niyang ugali ni Jonah. At kami namang magkakapatid ay wala ring magagawa. Andyan na siya Halos kaedad ko lang si Jonah at malaking bulas to. Mataas at sexy, halatang alaga niyang kanyang katawan. Sa tingin ko, 30, 25, 35 ang sukat ng kanyang katawan. At sa edad na 19, high school pa lang siya. Kasi nakailing tigil daw siya. Samantalang ako, college na. At mauuna ako sa kanyang matapos ng pag-aaral. Jerry, ang pinsan mo, i-guide mo muna dito sa lugar natin ha. Sabihin mo sa mga barkada mong tambay, huwag babastusin. At kamag-anak natin yan. Alam mo namang maghapon akong namamasada. Gabi na akong nauwi ng bahay. Opo tay, ako na pong bahala sa kanya. Basta insan, ingat lang muna dahil bagong dating ka sa Manila. Ibang buhay dito kumpara sa probinsya ninyo. Ewan ba naman at sa unang kita ko palang naman kay Jonah, nagka-crush agad ako sa kanya. Alam kong mali, pero bakit nagustuhan ko agad ang kanyang kilos at pananalita? Halata kasing liberated ito. Isa yun sa kapilyuhan naming mga lalaki. Pag ang isang babae palaban at prangka, parang challenge sa amin ang ganong pagkatao. Lagi pa itong naka-short at parang lagi nangaakit ang kanyang puwet pag lumalakad. Naiinis ako sa sarili ko dahil nga pinsan ko si Jonah. Mali ang nararamdaman ko.
May partner naman ako. Sexy din naman. Pero iba talagang datingan ni Jonah. Pero ayoko ng gulo, kaya ako nang umiiwas dito. Habang tumatagal si Jonah sa bahay namin, kada labas ko galing school, napuna ko na hindi ito nagsusuot ng bra. Hindi ko na kasalanan kung nakikita kong hindi ko dapat makita. Ang akin lang naman, alam naman niyang nakikitira lang siya. Sana magsuot siya ng tama. Alam naman siguro niyang may lalaki siyang kasama sa bahay. Hanggang napansin ko, kahit lumalabas ito ng bahay para bumili sa tindahan, ay ganun pa rin ito kung manamit. Mabuti na lang at ang mga tambay sa tindahan ay mga tropa ko. Kaya napagsabihan ko ito. Naku Jonah, huwag kang ganyan manamit. Wala ka sa probinsya, nasa Manila ka na. Baka mabastos ka nang madadamay pa ang itay ko. Sana maisip mo na wala ka sa inyo ha. Payo ko lang naman madaming masasamang loob sa lugar natin. Sana maunawaan mo ha. Pasensya ka nung napupuna kita. Sorry, sanay kasi akong ganito Tsaka tapat lang naman natin ang tindahan. Doon lang naman ako pumupunta. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil mukhang hindi niya ata ako naiintindihan Siguro nga, ganun siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Kaya lumaki siyang liberated. At kahit taga-probinsya ito, ganoon na talaga siya manamit. Hindi na yun, mababago pa. Kaya naman sinabi ko ito kay Itay at baka kay Itay makikinig to. Pero sinabi ni Itay, kung sa akin nga hindi nakinig, sa kanya pa kaya? Hayaan na lang daw at buhay naman niya yun. Kaya lang, napapansin na siya ng mga tropa kong tambay. Hindi man sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko at alam naman nila ang ugali ko. Magagalit talaga ako. Pero mukhang pinaglalaroan na nila si Jonah pag lumabas ng bahay. Kaya naman pag lalabas ako galing school, umiinit ang ulo ko pag nadadatnan ko siya na ganun pa rin ang kanyang pananamit. Hanggang sa isang araw, muli ko siyang kinumpronta at mataas ang tono ng aking pananalita. Jonah, matagal bang pasukan niyo, ilang buwan pa? Ang inay at itay, wala dito maghapon, lalo ng mga kapatid ko. Pag nabastos ka sa labas, paano ka? Naisip mo ba yun ha? Wala ka na ba talagang matinong damit? Medyo matigas ang ulo mo sa totoo lang. Hala, galit ka na. Relax ka lang. Kaya ko naman ang sarili ko hindi naman ako mababastos dito. At katawan ko to. Alam ko ang ginagawa ko. Masyado ka lang talagang maraming napapansin. Abay natural, Jonah. Pamamahay namin to. At mas kilala ko mga tao dito kumpara sa'yo. Kaming mapapahamak ng itay pag nagkaproblema. Sumimangot lang ito na parang nagalit pa yata sa akin. Kaya sa isip ko, pag nagkaproblema, pauuwi na lang namin ito sa Quezon. Pero iba pala ang plano ni Jonah na kinagulat ko. Wala kaming pasok noon kaya maghapon lang ako sa bahay. Tanghali na ako bumabangon at naglalaro ako ng ML hanggang tanghali. Ganun naman laging ginagawa ko kapag wala akong pasok. Pag nagutom ako, saka lang ako lumalabas ng kwarto ko. Pero laking gulat ko dahil bukas ang kwarto ni Jonah. Hindi ko alam kung nalimutan niyang isirado yon o sinadya niya lang talagang huwag isara. Nakataway lang ito at nakahiga sa kanyang kama. Nakataas ang kanyang paa. Kaya halos kita ko lang lahat sa kanya. Wala itong suot na pang ibaba at pang itaas. At ang malagong halamanan ay kitang-kita ko na. Pinagpawisan ako't nag-alala. Paano kung biglang dumating si Itay at mga kapatid ko? Nakaramdam ako ng galit at bilang lalaki, tumigas ang aking alaga. Dumiretso na ako sa kusina at nagluto ng kanton at itlog at muling bumalik sa kwarto. Sa isip ko, bahala na siya pag naabutan ng inay. Tiyak papagalitan nito. Muli akong naglaro ng ML at inles ko sa aking isipan ang aking nakita. Bandang 4:00 ng hapon, napaidlip na pala ako at nagising ako na parang may nagbababa ng boxer ko. At dahil madilim ang kwarto ko,
alam kong si Jonah ang nasa tabi ko. Mabilis ang pangyayari at agad niyang ginawa ang kakaibang galawan. Halos mabulunan si Jonah na parang sabik na sabik ito sa kanyang ginagawa sa aking alaga. Napapahinghing lang ako at walang karapatang tumutol. Gusto ko ang kanyang ginagawa at sapat na ito para hawakan ko ang kanyang ulo para hindi itigil ang sensasyong iyon. Naglalaban ang utak ko at ang tawag ng laman. Mali yun pero tama para sa akin at gusto kong nangyayari. Matagal si Jonah sa ganung posisyon at nang maramdaman ko nang malapit ako matapos, agad itong pumaibabaw sa akin. Nagtaas baba ito at sabay kaming nakaraos. Alam kong hindi akong nauna kay Jonah. Lalaki ako. Alam kong sanay na sanay nang magpaligaya si Jonah. Agad itong tumayo at para bang wala lang nangyari. Ako ang napapatulala at napapaisip na mali ang ginawa namin. Kinabukasan, ako pang hindi makatingin ng diretso kay Jonah. Pero siya, ang kilos niya normal lang. Yung tipong wala lang sa kanyang ginawa naming dalawa. Naisip kong parang sanay na sanay nito sa ganung gawain. Marami tuloy naglalaro sa aking isipan kung bakit siya umalis sa kanilang bahay. Long week exam na namin kaya abala na ako at lagi akong puyat dahil final exam na namin. Graduating na ako, ayokong mapahiya kay Inay at Itay. Wala na akong pakialam kay Jonah. Ang katuwiran ko, ginusto niya yun hindi bahala siya. Pero talagang hindi pa tapos ang kaharutan ni Jonah. Muli itong pumasok sa kwarto ko, lalo na tuwing hating gabi. At muli niyang ginagawa ang gusto niyang posisyon. Pero bumubulong na ako na baka magising si Itay. Jonah, mali ito. Pinsan kita. Wala akong pakialam. Bastang alam ko lang, masarap ang bawal. Sagot nito at diretso lang siya sa kanyang ginagawa. Marami pa itong sana ginagawa at sa edad niya, talagang napapaisip ako kung matagal na ba niyang ginagawang ganong kamunduhan. Tawag ng laman, ika nga nila, yung tipong hinahanap na ni Jonah ang pakikipagtalik at hindi niya na kayang makontrol yun. Naaawa ako sa kanya at habang tumatagal, nakakaramdam na rin ako ng takot. Marami pang ang beses na nangyaring aming mortal na kasalanan yun. Hanggang sa CR, nagagawa namin. At hindi ko na rin matanggihan si Jonah. Kaya naikuwente ko na sa aking mga matatalak na kaibigan ang nangyayari. Wala kasing lihiman. Iyon ang aming motto. Bawal ang maglihim. At kailangan papayuhan namin ang mga naliligaw ng landas. Tol, ikaw nang umiwas. Pag nabuntis mo yan, gulong ka yan sa pamilya mo. Ikaw ang lalaki pre. Matuto kang umiwas at magbigil. Third cousin mo si Jonah. Nag-iisip ka ba ha? Payo ng mga kaibigan ko. At nakonsensya na nga ako ng tuluyan. Hanggang isang araw nga, nagbukas ako ng spam sa messenger ko at nagulat ako sa dami ng message ng mga hindi ko naman makilalang FB account. At nang basahin ko nga isa-isa, nangilabot ako at halos nabitawan ko ng cellphone ko. Pinalayas pala si Jonah na kanyang ina dahil pumatol ito sa kanyang stepdad. Naggalit ang kanyang ina at pinagtabuyan. Napaawang tiyahin ko kaya sumulat ito sa itay ko. Agad kong tinawagan ng isang account na medyo nakilala ko na at na-meet ko na to nung magbakasyon kami sa Bicol. Pinsan ko to. Halos nangangatal ako habang dumadahil sa cellphone ko dahil gusto ko ang malaman ng totoo. At nang makausap ko na nga ang pinsan ko, inamin itong bata pa lang daw si Jonah ay may hindi na magandang habit ito. Malapit daw to sa mga kalalakihan at laging nag-aaway sila ng kanyang ina. Sa magkakapatid daw, si Jonah lang gumagawa ng ganun. At nang mag-asawa na nga uli ang kanyang ina, pati ang stepdad nito ay inakit nito. Hanggang sinalaman daw ng ina ni Jonah na nagsisama na nga ang dalawa. Kaya halos masakdan daw si Jonah ng kanyang ina at pinalayas agad ito. Tinanong ako ng pinsan ko kung kumusta si Jonah sa pamamahay namin.
At kung hindi daw ba ito gumagawa ng masama. Hindi na ako nakapagsalita pa at sinabi ko sa pinsan ko na ang Itay na lang ang kausapin nila. Agad ako nag-PM sa'yo, Insan. Kasi baka mamaya magulo na kayo dyan. Dahil kakaibang takbo ng utak ng babaeng yan. Ingat kayo ha. Pakisabi sa tatay mo yan. Salamat din sa PM, Insan. Hayaan mo at sasabihan ko agad si Itay. Kailangan na naming paalisin si Jonah sa bahay namin. Kaya agad ko ang kinausap ng lihim ang Itay. Hinintay ko ito sa kanilang opisina at kinausap ko ito ng masinsinan na kami lang dalawa. Pinabasa ko Itay ang message ng kanyang pamangkin at maging ang record ng aming napag-usapan. Halos natulala ang Itay at sinabing magugulo at mapapahamak lang kami kung mananatili nga sa bahay namin si Jonah. Wala na akong dinagdag at wala akong sinabing kung ano pa man. Nahahalata ako na hindi ito marunong makisama sa kumupkup sa kanya. At kung manamit, halos kita ng kaluluwa. At napupuna ko na yan, Jerry. Kaya lang naahawa din naman ako at kamag-anak natin yun. Saad ng Itay. Ako man po ng aking mga kabarkada, napupuna rin po yan, Tay. Kaya mabutit may nag-PM sa akin na pamangkin mo. At ang desisyon nga ni Itay ay paalisin na si Jonah sa bahay. Sabay nga kaming umuwi sa bahay at tinawagan ng Itay ang kanyang kapatid at sinabi nitong nananahimik ang pamilya namin sa Manila at ayaw naming madamay sa gulong hatid ni Jonah. Palihim naman akong kinausap ni Jonah at sinabi nitong kung nagsumbong daw ba ako sa Itay. Nahalata siguro nito na may alam na si Itay kaya nag-alala. Sinabi kong hindi ko magagawa yon at pinabasa ko ang PM ng isang pinsan namin. Hindi ito nagsalita at sinabi nitong hindi na siya babalik sa Bicol. Sinabi ko naman na bahala siya sa buhay niya. Yan nasa tamang edad na naman siya. At ayoko rin ang ginagawa namin dahil kasalanan yon. Matigas ang kalooban ni Jonah at parang siya pa nga ang galit na para bang kasalanan pa namin ang aming ginawang pagpapaalis sa kanya. Para ding nagtampo ito sa Itay ko dahil pinaalis na nga siya. Inabutan siya ng pera ni Itay at pinabalik na ng Bicol. Sinabi ni Itay na alam na ng kanyang kapatid na babalik na siya doon. Puro lalaking anak ko, Jonah. Kung kumilos at manamit ka, hindi na tama. Wala kang pakialam kung nakikitira ka lang. Kaya mabuti pa, pamilya mo na magtama ng mamaling asal mo. Hindi ako't ang tahimik ang pamilya ko dito. Ayaw namin ng gulo. Agad ang handa ng kagamitan si Jonah at nagbihis. Mukhang alam ng Itay na hindi ito uuwi ng Bicol. Pero sinabi ng Itay na wala siyang magagawa pa. Buhay pa ng mga ama't ina nito. Nasa tamang edad na pati si Jonah. Wika din ng inay at muling tumawag ang Itay sa kanyang kapatid at sinabing umalis na sa aming bahay si Jonah. Sinabi nitong labas na siya sa usap at problema ng pamilya nila. Naunawaan naman ito ng kanyang tiyahin at sinabing salamat silang bonding pananatili doon ni Jonah at hindi nga ito napahamak. Nang umalis si Jonah sa aming bahay, tuloy lang ang aming buhay. Sinabi ng Itay na magtapos kaming 3 ng pag-aaral at huwag kaming gagawa ng masama. Kagaya nga ng ginawa ni Jonah. Maging ang inay ko ay nangako na pipilitin niyang maabot namin ang aming mga pangarap. At ako naman nakonsensya habang nagsasalita ang aking ama't ina, palihim akong napaluha dahil may mali akong nagawa. Ngunit mananatili itong lihim habang buhay. Kasalanan nitong mortal, kaya natuto akong magdasal at pumasok sa simbahan at natutong manalangin sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Di nagtagal, nakagraduate nga ako at ngayon may maganda na akong trabaho at hindi na muna ako nanligaw o pumasok sa isang relasyon. Nandidiri pa rin ako sa aking sarili at sa aking ginawa pag naalala ko ang mga yun. Pero dahil ang aking mga kaibigan at tropa ay laging nakagabay sa akin at laging nagpapayong kalimutan ng nakaraan dahil pag lagi ko daw iisipin ang pagkakamali ko, hindi daw ako makaka-move on at baka maapektuhan pa ang buhay ko.
Kaya nga nang kami nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon na kami ng trabaho at kasalukuyan ako ngayon nagtatrabaho sa opisina si Meralco. At sumasahod ng malaki. May edad na rin ako ngayon At sinasabi nga ng itay, kailangan ko na daw mag-asawa dahil tumatanda na sila at gusto pa nilang mag-alaga ng apo. Pero ewan ko ba, hindi talaga pumasok sa isipan kong magkakaasawa pa ako. Sa tuwing nakakaisip ako ng pagnanasa sa ibang babae, pumapasok sa isipan kong mukha ni Jonah at nawawala na ako ng gana. Normal sa isang lalaking makaramdam ng init ng katawan, lalo na kung nakakakita kami ng mga sexy na babae. Pero kakaiba ako. Nandidiri ako at hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Iniisip ko na paano ko nabuntis ko si Jonah. Kaya palihim akong gumagawa ng paraan at nagtatanong-tanong sa mga pinsan ko sa Bicol. Kinukumusta ko ang naging buhay ni Jonah at nalaman kong pamilyado na daw ito. At maraming naging anak sa iba't ibang lalaki. Kaya sa isip ko, kung may anak man ako kay Jonah, siguro inilihim na lang niya. O kung ano man ang buhay na pinasok niya, ay kinalimutan niya nang nangyari sa aming dalawa. Kaya ngayon, pinipilit kong mag-move on at pinipilit ko ring magkagusto sa mga kaedad ko dito sa opisina na dalaga pa rin naman. Lagi kong panalangin sa Diyos na patawarin niya ako sa aking nagawang kasalanan. At ang aking nagawang yun ay pinagsisisihan ko naman habang ako'y nagbubuhay. Sabi nga ng matalik kong kaibigan, pilitin kong umibig muli upang doon mapatutok ang aking atensyon at maalis sa isipan ko ang masama kong karanasan. Sinusubukan ko naman at siguro sa tamang panahon, kahit ako'y matandang binata na, baka nga sakaling umibig akong muli. Hanggang dito na lang ang kwento ng buhay ko at sana'y may napulot kayong aral. Laging tatandaan na ang isang kasalanan ay nagagawa ng tao dahil sa kagustuhan din natin. At dapat nating pagdusahan ng lahat ng yon dahil ito ay ating kasalanan sa Diyos. Iwasang gumawa ng kasalanang mortal dahil ito'y pagbabayaran natin habang tayo nabubuhay. Salamat po sa inyong pakikinig. Luwas na gumagalang, Jerry.